Inungkat ni Senadora Grace Poe yung kontrobersya sa halalan noong taon 2004. Kung inyong matatandaan, yun po yung eleksyon kung kailang kumandidato ang kanyang yumaong amang si Fernando Poe Jr. Ang tanong ni Senadora, nasaan at ano nang nangyari sa mga akusado sa umano'y pandaraya nung eleksyon na yon? Nakatutok si Marie Zumali. Hello, ma'am. Good morning. Okay, ma'am. Mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa lalaw yun. So, will I still lead by more than 1 M? It's not advantage, ma'am. Mrs. Arroyo became president through fraudulent means. What she had was merely a mandate manufactured for her by her election operators. 10 taon makalipas ang Hello Garci scandal, inungkat ni Senator Grace Poe ang issue kung bakit hindi na iluklok na Pangulo ang kanyang amang si Fernando Poe Jr. Ipinamukha niyang wala pa rin umanong hustisya sa ginawa raw na pandaraya ni Arroyo sa eleksyon sa ilang lugar sa Mindanao noong 2004. Ang isang akusado sa electoral sabotage case, si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, nalulungkot sa muling pag-uungkat ng Hello Garci scandal. Ang masakit noon, sa akin na naman naputukan. Ha? Para ba lumalabas na ako ay kasama pati doon sa Hello Garci? Oy, kung kasama ako doon, siguro hindi Hello Garci yun. Siguro Hello Abalusi yun. Ano? Kasi I was the chairman eh. Di tulad ni Abalos na nakapiyansa, ang kaniyang co-accused na si dating Pangulong Arroyo patuloy na naka-hospital arrest. Para naman sa isa pang kaso, plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng maling paggamit umano ng 300 million peso PCSO fund. Pero di nagbunga ang ibang kasong isinampalaban sa dating Pangulo. Sa ngayon, 5 kasong isinampalaban kay Arroyo ay nabasura. Ang mga reklamong plunder at graft sa Department of Justice para sa paggamit ng pondo ng Overseas Workers Welfare Administration, sa Ombudsman para sa pagbenta ng lumang Iloilo Airport, sa Ombudsman din para sa 1 bilyon Libmanan Kabusaw Dam at Skybridge 1 at 2 projects sa Camarines Sur at ang 728 million pesos na fertilizer fund scam. Ibinasura rin ng Ombudsman ang mga reklamong bribery at corruption kaugnay ng Hello Garci scandal. Pati ang mga kasong electoral fraud na isinampas sa COMELEC ay naibasura na rin. At posibleng hindi na rin daw ituloy ng COMELEC ang investigasyon kaugnay rito ayon mismo kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes na abogado noon ni FPJ. Hindi na mauungkat yun kasi lagpas na doon sa prescriptive period na 5 years from the date of their commission. Ang purpose kasi ng batas, yung mga akusado, they are presumed innocent until proven otherwise. Ayon pa sa COMELEC, marami rin daw na walang ebidensya ng masunog ang kanilang lumang gusali noong 2007. Ang iba pang sangkot sa kasong ito tulad ni na dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano at iba pa, malaya pa rin sa ngayon. Kaya dismayado maging si dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares na isa sa mga nagsusulong na mapanagot ang mga sangkot sa electoral fraud noong 2004. Malaking dismaya namin doon kasi tingin naman namin una, syempre, justice naman doon sa nabiktima sa electoral fraud. So, dismayado talaga kami na hindi pinurso ng gobyerno. And this is the message dito, na if you commit electoral fraud, you can get away with it. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.